Alright, dati Bibiana, dito'y Malakias, chapter 3, iti verse 6. Malakias chapter 3, verse 6, kastoy iti mabasa tayo, iti Tagalog. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ng lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. Pagkararag tayo. Diyos ni nga nailangitan ako iti daytoy nga panakaibasa iti pasir sa om. Ayat ko nga italit kadagting imam. Nagsipon na ako Diyos na awan ti mabalin ti adipan mo no saan ka nga makibiyang babae ti Santong Espiritum. Kaya kararag ko nga ako Diyos nga dahito yung impain mo mataraon, itibiyag nga na espirituan, makatulong, itirarangay, iti-individual. So nga, taksyatin ka di ako, itigilag, ikabusor, na iso nga at trabaho, kinmanglapad, iti panagbanlagi, nagsipot taawan ako, iti panggap mamad nga, saan di nga matarusan, saan di nga maala, dahil iti kasakulan, dahil itibiyag ni, iso ka punang nga na kayat ni nga ipahima, kinitalag ka dahil iman, ngatakno di saom ken sika agbalegi ka ako nga nanay ken Kristo nga ako ni dinawat ken italet ko ditoy. Amen. Alright, ditoy balikas ditoy nga natay nga ang Panginoon ay hindi nababago. Ang Panginoon ay hindi nababago. So nga, dahil panghugnalan siya dito, hindi ko na natin list nga the unchangeable God. Dahil saan nga agbalbaliw ang Diyos. Iti topic, kada dito yung nga daw sa kung pa iti kongreso. Iti leadership, iti kongres, iti nakampanangarod nga speakership kat agsukat gapo din makunang term sharing yan dagiti duwa nga kongresista nga nagtatarigagay nga nagbalin nga speaker of the house na iso ni Cayetano ken ni Velasco, nagiti duwa. Iti panakadanon, iti term, panaglepas ti term, iti Cayetano sa iso mo na, ano nag-isang mamangkayat ng masakatan iso na, agsipon ta napintas, iti pamangkalapan na iti kongreso. Ngam, ada ti tulagan, nga ni Presidente, sunay tayo iti nangtad, iti kondisyon nga dijay agserda iti dayta nga termino. So nga iti politiko kakabsat agbaliw-baliw iti agbalin nga presidente agbaliw-baliw at agsukat-sukat mo dagiti agkakapartiduan daytoy nga oray may iti weather ang baliw-baliw at dati makunkunan na budok na panawan at dati panawan nga nalamis at dati panawan nga katamtaman iti lamis ken pudot ang baliw-baliw. Kat dito yung text na tayo kakapsat. Dahil Diyos nga iso nga nangtad kadati o kibiyag. Ang Diyos na nagbigay na sa atin ng buhay ay hindi nagbabago. May mga puntos dito na ating titignan na nakabagay dito sa ating tema. Ang hindi nagbabagong Diyos. Si Malakay ay propeta ng ating Panginoon.
na magbibigay ng mensahe sa mga anak ng Israel. At siya ang pinakahuling propeta sa lumang tipan. Di ba? Isu ti maudi nga propeta nga nangted iti balaag kadagiti anak ti Israel babaen iti panangited ini ako ti skinkuana dagiti balbalikas ngayon kaya't ng asawa ang ibig sabihin ng Malakay ay the messenger, the messenger or messenger of God. Isu ti baon kakabsat na ako Diyos. Ini panahon ini ni Himaya. Isu nga dito chapter 1, chapter 2, pinapatungkulan dito ay ang mga saserdote o dagiti papadi kakabsat nga nagbalinda nga imbis nga yasidda dagiti Israelitas kini Apo Dios ket yat adayuda sila mo nga masasamang saserdote. Nabasahan tayo dito chapter 1 in chapter 2 mabasa tayo ditoy dagiti bambanag. Dito yung verse 5 it is verse 7 kap iti chapter 2 manipod dito yung verse 6. Ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kaniyang bibig at ang kalikuan ay hindi nasumbungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran at inilayo sa kasamaan ng marami. Sapagkat ang mga labi ng sacerdote ay dapat mag-iingat sa kaalaman at kanilang marapat hanapin ang kautusan ng kaniyang bibig. Sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo'y nagsilihis sa daan, inyong itinisod ang marami sa kautusan, inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang tinutukoy dito ay yung mga saserdote na imbes na kanilang ituro yung daan na sinasabi ng ating Panginoon ng iti-insuro na dijay dayuda ijay katotohanan nitoy. Isu nga isu dahil iti akem ini propeta nga Malakias kadagitoy nga sursurat ay ayaten nga kabsa. Sa panahon natin ngayon ay hindi nalalayo sa ganitong karanasan. Ang tinutukoy dito ni Propeta Malakias ay yung mga anak ng Diyos. Ngayon, sa bagong tipan, tayo ay mga anak ng Diyos. Kung tayo talaga ay naging kasapi sa iglesia, tayo naging anak na Apo Diyos. Nga pangiturungan dahito yung asaw, dahito yung mensahe, nga ni Diyos kat saan nga nagbalbalim. Diba? Ang una nating titignan, dito sa Jeremiah o Jeremias 31 sa verse 3, ganito ang ating mababasa. 31 verse 3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Sino-sino ang pinatutungkulan ng ating Panginoon dito sa pamamagitan ni Jeremias? Yung mga anak ng Israel.
yung 12 tribo. Na yung pag-ibig na walang walang hanggan. Na mula noong nangako ang Diyos kay Abraham, natupad kay Jacob yung 12 tribo, at hanggang doon ay naging alipin sila sa Ehipto ng ilang taon, napakaraming taon. At yung pangako ng ating Panginoong Diyos na may isang lugar na ihinanda ng ating Panginoong Diyos sa kanila na titirhan. Walang diba yung lupa ng Kanaan, dagang Kanaan, reject in sagana na ang Diyos. Nga pagkanan ng pagnadandag ito'y. Kaya sinabi dito ng ating Panginoon na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Pag-ibig na walang hanggan. Awan ipagpatinggan ng ayat na habang ang tao ay nabubuhay, yung pag-ibig ng Diyos ay nandoon. Yung pag-ibig ng Diyos ay nandoon, naghihintay sa mga tao na nagnanais din umibig sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito ang una natin titignan ay ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. For God's love is unchanging. God's love is unchanging. Ang pag-ibig ng Diyos o pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Hanggang balbaliw. Kung minsan ang pag-ibig ng tao, yon ay pabago-bago o nag-iba, nagbabago. Kasi na dyan, makita tayo ay ayatin nga kapsat. Nga ti ayat tinaw ang balbaliw. Kahit tayo na nangako sa ating Panginoong Diyos, noong tinanggap natin bilang sarili natin tagapagligtas, pagkatapos nagpasakop tayo sa bautismo, ay sinabi natin sa Panginoong Diyos na ikaw lamang ang aking mamahalin. Dahil yung nagbautisan, may karin-kari nga ayatin niya Apo Diyos, hindi sa amin akusum. Well, Pastor. Pero hanggang doon lamang yung mga iba, hanggang sa pangako lamang na mamahalin kita o mamahalin ko ang ating Panginoong Diyos. May punto na yun ay mag-iba. Na imbis na magpatuloy na umibig o ibigin ang ating Panginoon, kung minsan ay ang pag-ibig na yun dahil lamang sa mga karanasan sa buhay, sa mga problema na dumarating, kahirapan, ay nalimutan na yung pangako na mahal kita, Panginoong Diyos. No? Magiging ulyanin kung minsan ang tao kung may mga karanasan na dadaan sa kanyang buhay. Isang ayat na ito, ayatin, nga niya Apo Diyos kat saan nagbalbalin sa ayat na nga oray pa ito lamentation, no kitain tayo, panagboy sa Tagalog, ununnoy, Ilocano, diso 3, 22 and 23. Ganito pa ang ating mababasa. Sa mga kawan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalikol, sabagat ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos. Ang may yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong katapatan. So, yung kanta nga, dito na, they are new every morning, great is thy faithfulness. Verse 23. Ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos, ang mga pangako, ulitin ko dito sa 22, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nilipol, sapagkat ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos.
ang kanyang mga habag ay hindi naubos, iniasi ni Apo Diyos, haan maibos. Ibig sabihin dito, na ang tao kung minsan ay malihis sa daan dahil sa mga problema o dahil sa mundong ito, ang habag ng ating Panginoon Diyos ang nandiyan naghihintay upang magsuri ka at hindi na muling gagawin ang mga labag sa batas ng ating Panginoong Diyos. Handa nga inibus dagiti anak ng Israel. Bagamat doon sa daan, sa wilderness, ang daning namamatay ng mga anak ng Israel dahil sa kanilang kagagawan, dahil sa mga bagay na ayaw sama ng Panginoong Diyos na mangyari sa kanila, na mamatay sila na walang Diyos o namamatay sila na dahil sa kanilang mga kasalanan. Kasi nga dito yung gaman-banag, ipagpakita ti Apo nga, haan na idang isa, handa inabos, at dahil tinabating anak ni Israel, nga taknodyan at isuda ti agpatuloy, nga mangsurot karektian naman ang pagayatan na. Dito natin titignan kung gaano kamahal ng Diyos ang isang tao, kaya ibinigay niya ang kanyang anak, na ang mga hintil na katulad natin, yung mga ninuno natin, ay sana ay mapasakop din sila sa kawan o kaharian ng ating Panginoong Diyos. Di ba isa na niya tirason, kakabsat, nga na nga ayat kat saan nga nagbalbalin, nga ni Apo Diyos kat saan nga kaya, nga timay sa mga tao at mapukaw, dito sa Ikalawang Pedro, chapter 3, sa verse 9. Ganito ang ating magbasa. Chapter 3, verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, hindi naman pahinuhod sa inyo na hindi siya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Han na kaya na Apo Diyos nga uray may salan kumakat mapukaw. Itinay tinabyan. Kaya na Apo Diyos nga amin kumangat at tao at agtulong dati pa nagbabawi. Kaya nga ipinapakita ng Panginoon dito na mahal na ang tao. Yung pinaka-espesyal na kanyang nilikha ay nandoon ang pag-ibig ng Diyos kahit yung mga makasalanan. Ano ba ang sabi ng Ezekiel? Sa Ezekiel verse 11. Ezekiel 33 verse 11. Ganito ang ating mababasa. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayaan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kaniyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sambahayan ni Israel? Dati ka naman, dati imbaga na dito nga ipapatay iti managlapsing kat saan ang maragsakan ni Apo Diyos. Ang kamatayan ng isang makasalanan ay hindi ikinakutuwa ng ating Panginoon.
Hindi niya ipinatutuwa. Bagamat, yun talaga ang dapat mangyari o dapat kinalagyan ng isang tao na ayaw maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Yun ang kanyang pinili. Yung kamatayan pang-pisikal at kamatayan sa espiritual. At higit sa lahat, kamatayan sa impyerno. Hindi kasi siya ng ating Panginoong Diyos, sapagkat mahal niya ang tao. Pero dahil sa pamahal ng Diyos, gusto niya na ang tao sana ay maligtas. Kaya nga isinugo niya ang kanyang anak na sa ating Panginoong Hesus upang ang tao na siyang maniniwala sa kanya ay hindi siya mapahamak, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ba? Yan, ang ating makikita dito. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nasusuka. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa kanyang mga gawa. Nakikita na hindi niya pwedeng baliktarin ang katotohanan. Hindi ibig sabihin na dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mga kasalanan ay ayaw niya silang mai-imperno, kundi ano ba ang sabi? Kaya si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa chapter 6 sa verse 7, sabi niya doon na ang Panginoon iti Diyos kat saan marabraba. No anyakin mo ang tao, apitin ng tumot. Pinamaayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak, kaya ang tao sana ay sumunod sa kautusan o kalooban ng Diyos upang hindi mapahamak. Kaya nga binigyan tayo ng kautusan. Na ang kautusan ito ang magbibigay sa atin ng pagkakataon upang maglingkod. Pagkakataon na habang tayo ay naglilingkod at pagkalipas ng ating paglilingkod, kung kinuha na ng Diyos ang ating mga buhay, ay sigurado na ang ating mga buhay ay papunta sa langit. Di ba ito ang pinakapunto ng minamahal na kapatid? Kung bakit tayo naglilingkod, kung bakit tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay susuklianin natin ang pagmamahal. Yun ay ang magiging karapat-dapat sa bawat isa nga minamahal na kapatid. Yung pag-ibig. Ikalawa, natitignan natin dito. Sa Matthew 24, verse 35, sabi ng ating Panginoon, ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang langit at ang lupa, kunot ti langit, kay daga, kay mapukaw, ngam dagiti saok mataginayon. Dagiti saok mataginayon. Iso na ito, imbaga na ng absa. Kaya nga ang punto dito, ibabatay natin dito sa Matthew 24 verse 35, sabi ito sa English na God's Word never change. Ang salita ng Diyos ay hindi nababago. Ang salita ng tao ay nagbabago. Kung minsan ang sabi niya ngayon, oo, bukas ay hindi. Yung pangako natin kung minsan ay napapago. Yun ang termino sa mga tao na nangako pero hindi niya ako'y na mayroon siyang sinabi. Ito ang ugali ng tao. Ito ang karakteristik ng isang tao. Pero sa mga anak ng Diyos, no, dapat tingnan natin ito kasi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi nababago. Right. Ibig sabihin, dapat ang isang tao, ang isang mananampalataya ay tumalima sa salita ng Diyos. Ito ang dapat sundin. Hindi yung salita ng tao. Kung minsan yung salita ng tao, nagbago yun, sa susunod na araw, magbago rin.
Diyan sa sa Lupon, sa barangay, marami ang kaso na aming hinaharap diyan. Kaya nga sabi ko nung huli, noong Friday, may dalawang kaso na aming hinarap. Yung panghuli, kaya nga sabi ko, kasi wala nang mangako na ganito ang usapan natin. Sabi niya, hindi, wala tayong ganyang usapan. Saan ko pakita? Meron ba may pakita ng black and white? Yun kasi, yan ang tao. No? Ang kailangan ng tao sa usapan, may black and white. Kaya importante ang black and white kakapsan. Yeah? Dahil ay pamanagnog nga nagtulagan nyo. Kaya nga sinabi ko sa dalawa, sa complainant at saka sa respondent, ikaw nagsasabi ng totoo. Ikaw nagsasabi ka ng totoo. Mayroon bang dalawang totoo kung ang hinahanap natin ay katotohanan? Kaya nga, mayroon isa sa inyong dalawa ang sinungaling. Mayroon isa sa inyo na nagsasabi ng totoo, may isa sa inyo nagsisinungaling. Ano ba yung punto doon, mga minamahal na kapatid? Yung hinahanap ng kumplina. Bakit siya nag-complain? Kasi hindi tumupad sa usapan yung isa, kaya nga inireklamo. Pero sabi ng isa, wala akong sinabing ganun. Madamat, alin sa dalawa ang nagsasabi ng totoo? Kaya kung minsan ganyan ang tao, mga minamahal na kapatid. No? Pero ang Diyos, hindi nagbabago niya kanyang sinabi. Kahit magunaw ang langit at ang lupa, kahit mawala. Pero ang aking salita ay hindi mawawala o hindi magbabago. Sabi ng ating Panginoon. Kaya purihin natin ang patanda ng Diyos, mga minamahal na kapatid, sa puntong ito na hindi paksang biro ang ating pinasok. No? Ang ating pinasok ay paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay kanyang tutuparin ang kanyang pangako, ang ibig sabihin, dapat sumunod tayo. Isa lang ang punto natin, langit. Gusto natin mapunta sa langit. No? Kaya nga, kung gusto natin, hindi natin gawing biro ang paglilingkod. Sapagkat ang Diyos ay hindi niya babaguhin ang kanyang salita. Kung ano ang kanyang sinabi, dapat ito ang masunod. Hindi duplikara ang ating Panginoong Diyos. Mayroon siyang isang salita na hindi niya babaguhin ito. Kaya nga dito sa Hebrews 12, verse 14, ganito ang ating mababasa. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Sundin ang kapayapaan at ang lahat sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Alam ko mga minamahal na kapatid kung bakit tayo naglilingkod. Kung bakit tayo gustong napasakop sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat yung kanyang salita, yun ang totoo. Hindi yung salita ng mga tao, hindi yung mga salita ng namumuno sa mga relisyon, na kung walang batayan, na ang kanilang mga sinasabi ay may approval sa ating Biblia. Ano ba ang ating makikita dito, mga minamahal na namang babae? Si Mr. kaya din ng manlalaki. Ganon din yan, ha? Kung kaya ng lalaki na magiging presidente, mamuno ng sambayan, kaya din ng babae. Kaya mayroon tayong dalawang naging babaeng presidente dito sa Pilipinas. Yan ngayon, mga minamahal na kapatid.
ang kalalagayan ng tao na pwede rin gawin ng lalaki ay pwede rin sa babae. Kaya kung pwedeng magpantalon ang lalaki, pwede rin magpantalon ang babae. Kaya lang, ang lalaki ay hindi niya kayang gawin yung ginagawa ng babae na magpapalda yung lalaki. Mas labang ang lalaki, di ba? Yung babae pwedeng magpantalon, pwedeng isura niya magiging babae, maging lalaki, kahit hindi tumboy. Pero ang lalaki, hindi niya pwedeng gayahin yung babae maliban sa mga bakla. Kung lalaki ka, talagang lalaki. Hindi ka magpapalda, hindi ka magsusuot ng underwear na suot ng babae. Di ba? Kasi lalaki ka. Kaya din ang Biblia, mga minamahal na kapatid, hindi nagbabago. Hindi nabura dito sa Biblia na excuse na ang mga mananampalataya sa kabanalan dahil mahirap itong sundin dahil sa makamundong ito. Dahil ang mundo, mga minamahal na kapatid, ang mga scientist o ang siyensya, gumagawa sila ng paraan upang magkaroon sila ng pera, maghanap buhay. Kaya nga sila gumagawa ng mga, yung papapaganda ng babae. Ganito kaya nga nakaisip sila, yung mga pangkulay ng buhok, ang dami-dami klase ng kulay ng buhok. Kaya nga lalaki ng buhok yung itim, bukas iba na ang kulay ng kanyang buhok. Kahit babae, sa susunod na bukas, may iba naman ang klase ng kanyang buhok. Inuuto-uto kayo ng mga negosyante. Ito naman nagpurpurta buhok nyo. Di ba? Ito naman sa balit itsura na sa buhok nyo. Dahil sa mga ito, yung pagpapakinis ng mukha, pagpapaganda, pagpapakinis, imbis na kuminis, magiging ano lang, burtong-burtongan lang garon. Hanggang makmaknet kami, tintin na ako Diyos ng itsura. Kaya nga, ang tao ay hindi ba maknagay? Hindi makontento sa kanilang itsura. Hindi sila makontento. Walang pagkakontento ang tao. Pero ang mga tao ng Diyos, kontento na sila kung ano yung ipinagkaloob, ibinigay ng Diyos. Ayusin mo na lang yun. Huwag mong pabayaan yung ipinagkaloob sa Diyos na mukha, kung yung ilong mo ay flat, na parang bunton, kung walang butas, ganun sabi sa radyo. Yan ang pinagkaloob ng Diyos, yan ang bagay sa iyo. Bakit mo siya mapay? Bakit ka magiging magpanuslit na nuslit? Patakos. Hindi mo bagay yun. Bagay ng Amerikano. Yung matangos ang ilong, pero ang Pilipino hindi bagay. Hindi maswerte ka kung ilong mo ay matangos. Pilipino. Di ba? Pabago-bago ang tao, binabago ang kanilang kalalagayan. Pero ang Diyos, mga minamahal na kapatid, ay hindi nagbabago. Kaya dito natin titignan ang mga bagay. Gayon din, sa Matthew 19, tignan natin ito. Sa Matthew 19, verse 6, 5 and 6. Ganito ang ating mabasa. 5 and 6. At sinabi, dahil dito'y iniwan ang lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi nga sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Pinagtipon ti Diyos, sana mabalin kapag sinabi tao. Yan ang utos ng Biblia, mga minamahal na kapatid. Kaya nga, itong divorce o annul, hindi ito pwede. Hindi ito karapat-dapat sa mga anak ng Diyos. Noong nandun kami sa Tabuk, kasama mga pastors doon, ng iba't ibang grupo, may isang pastor na pinagmamalaki
na ang kanyang asawa ay doktora, pero yun pala, pangalawang asawa na yun. May una siyang asawa na idiniborsyo. Pangit siguro. Nag-divorce sila. Gumastos siya ng malaking halaga ng pera para makapag-asawa ng iba, para pahintulutan ng gobyerno. Kung nga nagkaroon siya ng asawa, ikinasal na yung pangalawa, ikinasal na yung una, ikinasal na yung pangalawa. Ano bang sabi ng Biblia? Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Mga manggagawa, sila pang una, sila pang hindi nirespeto ang salita ng Diyos. Wala pang nakita natin dito sa Biblia, mga minamahal na kapatid, na pinahintulutan na ng Biblia na pwede mo lang i-divorce yung asawa mo kung nagsawa ka na, at tapos hanap ka ng mas maganda o hanap ka ng mas gwapo para pakasalan, ulit pakasalan. Ang sabi dito sa Biblia ng ating Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Di ba? Adultery pa rin yun. Sa gobyerno pwede. Iba ang gobyerno ng tao, iba rin ang gobyerno ng Diyos. Ano ba ang mas maganda? Ano ba ang mas mabisa doon? Gobyerno ng tao o gobyerno ng Diyos? Kaya nga tingnan natin, mga minamahal na kapatid. Ang pwedeng paghiwalayin dito, yung dalawang kabataan na magkarelasyon na hindi sila pwedeng magpakasal. Halimbawa, magpinsan. No? Magpinsang buo na hindi dapat. Doon sa diba, meron magpinsan. Ang ama ng babae at ang ama ng lalaki magkapatid. Mabuti na lang, yung ama ng isa, hindi niya sinunod yung apelyido ng father. Ang sinunod niya, yung apelyido ng mother. Kaya magkaiba ang apelyido, pero magkakilala kasi magkapitbahay o magkabarangay ang dalawang ito. Pero nakaibigan sila. Ayaw ng mga magulang, ayaw ng mga partidos, kasi magpinsan buo. Mga Kristiyano pa naman, ayaw silang maghiwalay, kaya nga sila ay nagtanan. Pero yung mga magulang ayaw nila, pero yung dalawa gusto nila. Kaya din ang kaso ni Jim at saka si Kate, nandiyan ng mga magulang. Ha? Gusto nilang paghiwalayin. Kasama pa, pumunta pa kami ni Wilmar doon. Pero tumakas si Jim. Ayaw pa corner. Anong dahilan kung bakit paghiwalay yung dalawa? Bata pa yung lalaki. Wala pang alam na trabaho. Yung babae pwede na. Pwede mag-asawa kasi 21 na. Kaya gusto nang paghiwalayin na hindi pa sa ngayon. Kung sila talaga, di maghintay sila ng ilang taon. No? Yun ang pwedeng paghiwalay kasi hindi pa sila nangako. Hindi pa pinag-isa ng Diyos ang dalawang ito. Pero yung pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng sana paghiwalay ng kahit sinong tao. Kahit pastor, kahit sino pa bang partido, kahit ang gobyerno, hindi pwede. Kasi labag yun sa utos ng Panginoong Diyos. Ang tema natin, ang topiko natin, o ang ating punto dito, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Panghuli, hindi na tayo magtagal. Ang panghuli dito na makikita natin sa hindi pagbabago ng Diyos. Sa Ecclesiastes 12 verse 9, Ecclesiastes 12 verse 9, ganito ang ating mabasa. 12:9. At bukod dito, sapagkat ang mga ngaral ay pantas, ay nagpatuloy siyang ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan, oo, siya'y marangal.
at sumisyasat at umayos ng maraming kawikaan. Humanap ng ngaral ng mga kalugod-lugod na salita at ang nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga papo na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo at mga kapulungan na nagbigay mula sa isang pastor. Bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat at walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay nagmatakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat pobling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ang ikatlong puntos dito na kung bakit sabi natin na ang Diyos ay hindi magbabago ay dito sa Ecclesiastes, sabi nito nga, ang paghukom ng Diyos ay hindi nababago. God's judgment never changes. Hindi nababago. Kung ano yung sauna na sinabi ng Panginoong Diyos, ang araw ng paghukom, hindi niya pwedeng baguhin ito. Bagaman ang mga tao, ang mga palsong mga propeta ay kanilang diyan nagipagtuda nga intong kastoy araw ng paghukom. Mayroong araw, mayroong buwan, mayroong araw, mayroong oras na ang Panginoon Diyos daw ay talagang maghuhukom na sa sanglibutan. Pero ang ating Panginoon, walang nakakaalam kung ano yung itinakda ng Diyos na araw ng paghukom. Kahit ang ating mga Panginoong Hesus, kahit ang mga anghel, hindi nila alam hanggang ito ay magbibigay na ng signal sa ating Panginoon na araw na pala ng paghukom. May itinakdang araw. Sabi sa 17 verse 31 ng mga gawa, may itinakdang araw na ang Diyos ay talagang gagawin na niya ang kanyang sinabi na kanyang lilipulin ang mga tao na ayaw sumunod at kanyang ililigtas ang mga tao na sumusunod o naglilingkod sa kanya. Araw ng paghukom. Kaya nga dito sa ating teksto, ang sabi ng preacher ay lahat, kahit yung mga nakakubli na mga bagay, yung mga sikreto natin na hindi nalaman ng ating kasambahay, hindi nalaman ng ating asawa, kung halimbawa kung ikaw ay may asawa, hindi nalaman ng iyong tatay, nanay kung ikaw ay kabataan, at hindi nalaman, walang nakaalam na ikaw sa tungkol sa iyong sekreto. Ngunit ang Diyos, sabi niya dito, hayag man o kubli, ay walang naitatago sa ating Panginoong Diyos. Daan niyo sa talagang proseso ng ating Panginoong Diyos sa paghukom. Kaya nga dito, makikita natin na talagang ang Diyos ay hindi talaga mapapawi. Kung ano ang kanyang sinabi, yun na talaga.
Parang yung panahon ni Noah. Sinabi na kay Noah na gagawa siya ng arka. Dahil ang mga tao, lahat ng mga tao maliban sa kanyang pamilya, ay talagang wala silang pakialam sa mga utos, wala silang pakialam sa Diyos, kundi ang kanilang pinapakialaman ay yung kanilang mga sarili, yung kanilang sariling kalooban o kagustuhan, yung mga lamang bagay, yun ang kanilang rescue sa buhay, kaya nakita ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon, sabi niya doon, siya ay nalumbay. Naglalingit na palalingit. Kaya nga siya, pinutusan ni Noah na gagawa siya ng isang arka, na siya ang arkang ito ay magliligtas sa kanyang pamilya. Hindi naniwala ang mga tao. Ang daming mga tao, kahit yung mga kasama ni Noah na gumagawa ng arka, hindi sila naniniwala. Pero pagdating ng araw, yung dapat sinabi ng ating Panginoon, nangyari at nangyari talaga. Yung pagkakaroon ng baha. Baha ang naglibol sa kanila. Yung mga tao na ayaw maging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yung panahon ng Sodoma at Gomora. Nangyari at nangyari. Yung sinabi ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng mga anghel na nagpaalala kay Lot na iwan nila, lisanan nila ang Sodoma at Gomora sapagkat kanyang gugunawin ang asupri at apoy, ang dalawang syudad na ito. Ginawa ng ating Panginoong Diyos. Sila lang, tatlo lang ang talaga ang nabuhay. Kasi ang ina ng asawa ni Lot ay hindi siya tumupad sa sinabi ng ating Panginoon na hindi siya, kung nakalayo na sila sa lugar na yan, hindi sila tumitingin sa likod, sa likuran. Ngunit ang asawa ni Lot ay tumingin sa likuran at siya ay nagiging ribultong asin. Tatlo lang sila naligtas, si Lot at ang kanyang dalawang anak. Sa panahon natin, mga minamahal na kapatid, wala pang utos, walang utos dito sa Biblia kung anong araw yung takdang paghukom ng ating Panginoong Diyos. Pero mangyayari, talagang mangyayari ang bagay na ito dahil ang Diyos ang siyang nagsalita dito sa ating tema, the unchangeable God, yung hindi nagbabagong Diyos, hindi binabago ang kanyang pagmamahal, hindi binabago ang kanyang mga salita, hindi binabago ang araw ng kanyang paghukom. Sapagkat dito, mga minamahal ng atin, mga kapatid, dito na ang di pagpatinggaan, itibiyag, itiday tinalubong. Alpasan iti panangukom niya po Diyos, ako matimbaga na addan tumanon sa baling nga henerasyon, nga tumubo, nga patuloy. No, di ka gugunawin ng ating Panginoong Diyos ang lupa at ang langit. Kaya nagsabi na, nga mayroon siyang bagong lupa at mayroong bagong langit na doon natitira ang mga tao na talagang ipinagkaloob ang kanilang buhay na maglingkod hanggang sa katapusan ng kanilang mga buhay. At isa tayo dito, mga minamahal na kapatid, kung tayo ay magpatuloy na maglingkod ng tapat sa ating Panginoong Diyos, ano man yung ating magiging karanasan, hindi natin alam. Ilang taon pa kaya tayo dito namamalagi sa lupang ito? Ilang buwan pa kaya? Kaya natin kaya na hintayin ang araw na paghukom to, na tayo ay magiging tapat sa paglingkod ng ating Panginoong Diyos? Kung tayo ay nagiging mga suwain na anak ng Diyos, kung tayo'y hindi natin tinupad lahat ang mga utos ng Diyos, mayroon pa tayong pagkakataon. Mayroon pa tayong pagkakataon na i-rebel yung ating buhay sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Aking ulitin dito sa verse 14 sa Ecclesiastes,
Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, ano ang ating nararamdaman? Ano ang ating nakikita sa mensahe ng ating Panginoong Diyos? Gawang biro ba ito? O talagang hindi biro? Ang nagsasalita dito, ang nagsasabi dito, ay hindi tao. Hindi mga Diyos-Diyusan, kundi ang Diyos, ang tunay na Diyos. Ang Diyos na lumikha sa ating lahat. Ang Diyos na nagbigay sa ating lahat ng mapakinabang sa mundong ito upang wala sa ng rason na tayo ay hindi magpatuloy na maglingkod o wala rason na hindi natin gampanan lahat ang ating nangatungkulin bilang mga anak ng Diyos, sapagkat nandyan na lahat ang mga bagay na pangangailangan ng ating katawang lupang ito. Hahanapin na lang natin, pero huwag natin gawin. Hanapin ang mga pangangailangan ng katawang ito sa pang-araw-araw. Kasi may sinabi ng ating Panginoong Diyos na may isang araw na lahat ng kanyang mga mananampalataya ay sila ay mga magtipon sa isang lugar, sa isang bayan ng Diyos, bahay lalanginan, upang sila ay maglingkod, upang sila ay papurihan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-awit, sa pamamagitan ng pagtestimonyo, o sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ng Diyos, na ito ay magbibigay sa atin ng buhay, at ito ay magpapasigla sa atin bilang magkakapatid sa ating Panginoong Diyos. Itang magpapatibay, magpapakita, ang inspirasyon na tayo ay pwede tayong maglingkod, na magsama-sama. Kung ibinibilang natin ang ating katawan ng katawan ni Kristo, walang mahirap. Hindi mahirap gawin ang mga bagay na ito, sapagkat ang Diyos ay hindi niya tayo pinapahirapan, ngunit dinisiplinahan tayo ng Panginoong Diyos upang siyang tayo ay magiging karapat-dapat sa ating Panginoon sa araw ng kanyang paghukom. Bilang konklusyon natin, dito sa Bagong Tipan, sa 2 Korinto 6, verse 1 and 2. Ganito ang ating mabasa. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhid din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan, sapagkat sinasabi niya, ang panahon ukol kita ay pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita ay sinakluluhan. Narito ngayon ang panahon ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Dito sa verse 1, sabi dito na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Haan kayo maawatan ti parabo ti Diyos, iti awan ti kapapayan na andyan na rin ti parabo. Ano ba kasi ang biyaya? Ang biyaya ay pinakailangan ng tao. Kapag may nag-text o may tumawag, kapatid, pumunta ka dito, mayroong biyaya na ipagkakaloob ko sa iyo. Sino ang nagreklamo? Sino ang ayaw ng biyaya? Sino ang magagalit? At sino ang sisimangot kung may manimigay na biyaya sa iyo? Lalo-lalo na kailangan mo ng pera o kailangan mo ng income. Sino ang magagalit sa iyo? Di ba? Kahit formal na formal tayo, pwede tayong bumili. Oh, thank you. Salamat. Praise the Lord. Kahit hindi tayo marunong mag-praise the Lord sa church,
Kapag may siyempre ng pastor, hindi tayo piling nahihiya tayo mag-praise the Lord. Oh, praise the Lord. Salamat, salamat kapatid sa biyaya. Di ba? Kasi biyaya na yun. Sira ang alaw. Saan yung Jerusalem nga may hindi nakasulat yung pangalan, hindi kasama. Pero pumunta siya doon. Nakikipag-away. Bakit wala ako? Samantalang sila, mayroon. Sila na mas mayaman, mayroon silang matanggap. Bakit ako wala? Magreklamo ka! Makikipag-away! Dahil sa mga biyaya. Ngayon, ang tanong, ang ipapagkaloob ng Diyos na biyayang mga nakalangit, kung minsan hindi natin pinapahalagaan. Ano kaya ang rason? Ano kaya ang mga dahilan? Bakit ayaw natin ang mga biyayang nakalangit? Samantalang gusto natin papunta sa langit pagdating ng araw. Yun ang tanong, mga minamahal na kapatid. Kaya ang natitirang araw natin sa mundong ito, please, ibigay natin lubos-lubosan ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Amen. Mga biyayang nakalangit. Haan tayo kumanga, barin-barinin. Huwag nating baliwalain. Sapagkat dito nakasalalay ang ating buhay. Kabit sabi doon, na kahit yung mga nakakupling mga bagay, ay makikita ng Diyos ang mga ito. Tulungan tayo ng ating Panginoon, mga minamahal na kapatid sa umagang ito. Kung hindi kayo concerned sa inyong mga buhay, ang inyong lingkod ay concerned. Buti pa hindi kayo nakikita dito sa church. Pero pag dito kayo nakikita ko kayo, naglilingkod, nagsasakripisyo. Pagkatapos, ang bagsak ay sa imperno dahil hindi nyo ginawa ang kauluman ng Diyos. Ang inyong lingkod ay nasasaktan. Purihin natin ang ating Panginoon sa umaga ito, mga minamahal na kapatid. Lord. Seryosong nakikiusap ako sa inyo. Na sana huwag natin sayangin ang ipinagkaloob ng Diyos. Sabi noon, hindi na sa kabilang buhay ang may kaligtasan. Ngayon na, ang araw na ito, kapag napakinggan natin ang salita ng Diyos, ito ang nararapat. Verse 6, verse 2, ulit kong basahin. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong upol kita'y pinakinggan, at sa araw ng kaligtasan kita'y sinakuluhan. Narito ngayon ang panahon upol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Itatante aldaw, tipan na kay sarata. Ngayon na ang araw. Huwag natin hitin bukas sapagkat hindi natin alam kung makikita pa natin ng bukas. Handa yung itantan o huwag natin ipagpaliban. Kung ano yung magagawa mo bukas, sabi na nila gawin mo na ngayon. Baka hindi, wala na tayo bukas. Naging dito sa mga spiritual na bagay. Sapagkat buhay natin ang nakasalalay dito. Hindi mga material na bagay. Kung mga material na bagay, pwede maghanap ka ng iba kung yung ari-ari ang minakaw, magtrabaho ka para ang mga nanawala ay mapanumbalik sa iyo. Pero ang buhay natin, mga minamahal na kapatid, pag sinayang natin ang ating buhay, pagkatapos ang Diyos ay kanyang kinuha na hindi ka talaga nakapaghandang tunay, yon ang masaklap. Sapagkat hindi tinitignan ng Diyos ang haba ng iyong paglilingkod. Ano ang kinikita ng Diyos? Yung kasalukuyan. Kung ang araw na yon ay nakita ka ng Diyos na humiwalay sa kanyang landas, doon niya ibabase sa kanyang paghukom. Tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Ano ang kaligtasan ay sa pangkasalukuyan. Hindi pag ikaw ay namatay na, sapagkat kung ikaw ang tao na naligtas sa kanyang kasalanan, sumusunod sa Diyos, yun, sa panghabang kaligtasan o pang-eternal, panghabang buhay na kaligtasan, yun ang matatamo ng isang tao
na tunay na naglingkod sa mundo ito, nagsakripisyo, isinakripisyo ang kanyang buhay, alang-alang sa kanyang buhay pagdating ng araw. Ito ang salita ng Diyos sa umagang ito, mga minahal na kapatid. Sana natingnan natin. Tisaw na ako Diyos. Simber kumakadagiti po sa tayo. Kat gwardyaan na tayo. Dahil ka sa una po Diyos. Kadagitibiyag kayo. Kat na imbag na alay ang amin sa kailangan na si Apo. Tumulong. Tapos maawatan tayo. Noan niya iti kasapulan. Iti panagsirri. Dapat iti panagtakder tayo kapsab. Kat mangkanta teman. Di may sama-santa. Sa puro. So,